Matagal ko ng kasintahan si Jude. Niligawan niya ako sa loob ng 1 taon at naging kami naman sa loob ng 3 taon. At sa ngayon ay engaged na kami. Masasabi kong nakadepende na ako sa kanya na parang hindi ko kaya kung wala siya. Tanggap niya naman ako bilang ako kahit hindi ako sexy tulad ng ibang babae. Ayos na yung damit mo. Ang importante, komportable at nakakakilos ka ng maluwag at maayos. Saad niya sa akin habang nakaharap ako sa salamin. Hindi ba ako mukhang nanay nito? Ang laki kasi talaga eh. Pagrereklamo ko pa. Komportable namang suotin pero parang hindi lang talaga bagay sa akin. Dagdag ko pa na nagpasimangot sa kanya. Niyakap niya ako mula sa likuran at ipinatong niya ang ulo sa balikat ko. Bakit ka naman magmumukhang nanay eh? Ang cute mo nga dyan. Hindi naman mahalagang sasabihin ng iba. Ako naman ang boyfriend mo at nagagandahan naman ako dyan sa suot mo. Malambing niyang saad at ngumiti. Lagi niyang sinasabing maganda ako at bagay sa akin ang mga isinusuot ko. At yan ang bagay na nagpapadagdag ng pagmamahal ko sa kanya. Thank you, saad ko habang hinahawakan ng kamay niyang nakayakap sa akin. Thank you sa pagpaparamdam sa akin na kamahal-mahal ako sa kabila ng lahat. Siyempre naman, deserve mo ng lalaking magmamahal at tatanggap sa'yo sa kung ano ka at kung ano meron ka. Kumawala siya sa pagkakayakap at inilahad niya ang kamay sa akin. Napatawa naman ako sa ginawa niya. Para kang baliw, hindi naman ako reyna o kamahalan. May paganyan-ganyan ka pa talagang nalalaman. Hindi ka na nasanay. Ikaw ang kamahalan ko. Tandaan mo yan. Napangiti ako sa aking narinig. Parang natutunaw ang puso ko. Alam na alam niya talaga kung papaano ako makuha. Sa loob ng 4 na taon ay may pag-aaway na nagaganap sa amin, ngunit nalalampasan naman namin iyon. Pumunta kami sa isang restaurant. Wala namang importanteng okasyon pero dinala niya ako dito. Pumihit siya ng upuan para sa akin. Maupo ka na. Saad niya at inalalayan akong umupo. Umupo din ito sa paharap sa akin. Good morning ma'am and sir. Heto po ang menu. Saad ng waiter habang nakangiti. Si Jude ang kumuha nito. Thank you, saad niya pa. Alam mo na kung anong gusto ko, ikaw nang pumili. Nakangiting sabi ko sa kanya. Dapat kasi mag-diet ka na babe, puro ka fatty foods. Saad niya nang hindi tumitingin sa akin. Lagi niyang sinasabi sa akin na mag-diet na ako at medyo na-o-offend ako sa bagay na yon. Tanggap niya naman ako bilang ako, ngunit hindi talaga maiwasang pagsabihan niya ako na mag-diet. At yan ang pinagmumula ng tampuhan namin sa isa't isa. Masarap ngang kumain. Masarap kaya ang fatty foods? Nakanguso kong sabi. Okay, sabi mo eh. Sagot niya at maliit na ngumiti sa akin. Nag-order siya ng 5 menu at 3 doon ay mga fatty foods. Yak! Pagkaing matataba! Narinig kong tinig ng babaeng nasa bandang gilid lang namin. Hindi ko yun pinansin dahil marami naman ang kumakain at hindi naman siguro pagkain ko yung tinutukoy. Sobrang sarap ng pagkain kaya kumuha ako nito at inihandang isubo kay Jude. Babe, tikman mo to. Promise, ang... Hindi ko natapos ang sasabihin ko nang may bumangga sa upuan ko, dahilan para matapon ng karne. Babe, ano ba yan? Baka sa mukha niyang hiya dahil natapunan ng damit nito. Sorry babe, may bumangga kasi sa upuan ko. Pagpapaliwanag ko. Oops! Ako ba yung tinutukoy mong dahilan? Napalingon ako sa babaeng nagsalita. Sorry ha, ang laki mo kasi. Nakaramdam ako ng hiya nang sabihin niya yon. Hindi naman ako sobrang malaki at tanggap ko naman na plus size ako. Pero masakit pa rin marinig iyon lalo na't nasa maraming tao. Excuse me, maghinay-hinay ka nga sa sinasabi mo. Tumayo si Jude at tinuro ang babae. Ay, sorry ha. Hindi ko naman sinasadyang banggain ang nanay mo. Hindi ko na mapigilang lumuha dahil sa narinig ko. Sobrang sakit ng mga sinabi niya. Nakakapanliit ng pagkatao at nakakababa ng tiwala sa sarili. Tara na babe, wala tayong mapapala sa mga mapanghusgang tao. Hinatak ako ni Jude sa kinauupuan ko palabas ng restaurant. Mag-diet ka rin pag may time. Narinig ko pang sigaw ng babae. Nang makalabas ay ibinuhos ko ang sakit at hiyang nararamdaman ko. Sabi ko na magmumukha akong nanay sa suot kong to.
At naniwala ka naman sa sinabi ng babaeng yun? Naiinis na saad ni Jude. Diba sabi ko sa'yo, ako ang paniwalaan mo dahil ako ang boyfriend mo. Dagdag pa nito. Ang sakit lang kasi ng mga pinagsasabi niya. Sinabihan na kitang mag-diet ka pero ayaw mo naman. Saad nito na para bang ako pang may kasalanan. Akala ko ba ayos lang sa'yo tong laki ko? May bakas ng pagkadismayang tono ko. Oo nga, pero concern lang naman ako sa nararamdaman mo kapag sinasabihan ka ng ibang tao. Mahinahon na sabi ni Jude. Pinalis ko muna ang mga luha ko. Ayokong gawin ang bagay na hindi ko naman gusto at dahil lang sa sinasabi ng iba. Ikaw ang bahala. Tanging nasabi nito. Pagsabihan man nila ako ng nakakainsultong salita, luluha lang ako pero tinatanggap ko naman iyon dahil yun naman ang totoo. Buhay ko naman ito at hindi buhay ng iba, hindi buhay nila. Umuwi na kami ng bahay nang hindi nagsasalita. Nang makarating ay agad akong pumasok sa kwarto at nagpahinga na. Babe, gising na! Rinig kong boses ni Jude. Hindi ko na malayang nakatulog pala ako. Bumangon ako at sumandal sa headboard ng kama. Saan ka nang galing? Tanong ko nang mapansing nakaporma ito. May meeting lang na pinuntahan. Bumangon na lamang ako upang maghanda ng kakainin dahil nakaramdam ako ng gutom. Saan ka pupunta? Tanong nito nang makalabas na ako sa pintuan ng kwarto. Sa kusina lang. Magtatagal ka ba dun o hindi? Ulit nitong tanong. Ha? Ano bang klaseng tanong yan? I mean, kung may gagawin ka pa ba pagkatapos mong kumain? Pagdedepensa nito na sabi. Maghuhugas at maglilinis lang ng kusina. Hindi na ito nagsalita pa kaya tumungo na ako doon para maghanda ng kakainin. Hindi na ito nagsalita kaya dumiretso na ako sa kusina. May nakita akong lutong ulam sa refrigerator, mukhang masarap kaya ito na lang ang kinuha ko para initin. Nagwalis-walis din muna ako ng sahig habang hinihintay na maiinit ang ulam. May kutsarang nahulog sa sahig kaya pinulot ko ito. Napangiti ako dahil kaya ko pa namang yumuko. Hindi naman kasi ako mataba talaga. Ngunit hindi ko maintindihan kung bakit may mga taong grabing makapagsalita sa akin. Ang bango naman, natatakam na ako. Wika ko habang nag-iisa. Inihanda ko ng kanin at ulam sa mesa para makakain na. Unang subo ko ng ulam, sobrang sarap talaga kaya kumuha pa ako ng kumuha para kainin. Napahawak ako ng mahigpit sa gilid ng mesa nang biglang sumama ang pakiramdam ko. Parang umiikot ang paligid at lumalabo ang lahat. Naramdaman ko pa ang pagkatumba ko sa sahig bago ako tuluyang nawala ng malay. Bumungad sa akin ang mukha ni Jenny, ang kapitbahay namin. Uy, Nea! Buti naman at gising ka na! Agad na sabi nito. Napakunot naman ang noo ko. Bakit ka nandito? Tangi ka ba? Alangan namang iwan kitang mag-isa dito. Napatingin ako sa paligid. Saka ko lang naalala ang nangyari sa akin habang kumakain ako. Sino ang nagdala sa akin dito? Sino pa ba? Siyempre ako. Kung hindi pa nga ako pumunta sa bahay ninyo para manghingi sana ng harina, malamang nandun ka pa rin. Mahabang litanya ni Jenny. Nasaan ba si Jude? Nasa bahay lang yun kanina eh. Ay mare, nakita kong umalis yun kanina. Napapikit na lang ako at napahima sa sentido. Ang buong akala ko'y kauuwi lang nun kanina tapos malalaman kong umalis pala ulit. Oh, bakit? Nagtatakang tanong ni Jenny. Wala, nagugutom lang ako. Pagrarason ko na lang sa kanya. Sige, bibilhan na lang kita ng pagkain. Anong gusto mo? Kahit ano, basta mabubusog ako. Ilang minuto ay may pumasok na doktor. Umupo ito sa upuan na malapit sa maliit na table. Anong kinain mo kanina? Kaagad nitong tanong. Karne ng baboy po. Kanino nang galing yun? Dagdag nitong tanong. Baka sa boyfriend ko po, nakita ko lang po sa refrigerator. Napataas ang kilay nito na tumingin sa akin. May masamang binabalak yata yung boyfriend mo. Napanganga ako sa sinabi nito. Bumidis ang pagpintig ng puso ko nang marinig ang sinabi ng doktor. Huwag naman po kayong magbiro ng ganyan, Dok. Peki akong tumawa kahit sobra na akong kinakabahan. Nahilo ka dahil sa pagkain na kinain mo. May nilagay itong pampahilo sa ulam na yon. Seryoso po ba kayo? Nauutal kong sagot. Hindi ako nagbibiro. Sa susunod, mag-ingat ka sa mga kinakain mo. Dagdag pa ng doktor bago umalis.
Para akong sinampal sa sinabi nito. Dumating na si Jenny dalang pagkain. 2 hamburger, kanin at ulam, saka tubig. Napano ka? Bakit namumula yung mga mata mo? Ibigay mo na lang ang pagkain at kakain ako, Jenny. Ibinuhos ko na lang sa pagkain ang mga pagdududa sa isipan ko. Gusto kong umiyak ngunit ayokong sabihin kay Jenny ang dahilan kapag magtatanong ito. Hindi ako nakapasok sa trabaho ngayon dahil 9:00 na nang makalabas ako ng ospital. Sarado ang pintuan ngunit hindi nakalak kaya pumasok ako sa loob. Babe! Bungad ni Jude sa akin. Isang malakas na sampal ang iginawad ko sa kanya. Na-ospital ako pero hindi mo man lang ako pinuntahan? Galit na saad ko. I'm sorry, may emergency meeting kasi sa opisina. Emergency meeting? Talaga ba, Jude? Oo naman, babe. Gusto ko tang puntahan pero hindi talaga ako pwedeng umalis. Pagpapaliwanag pa nito habang tinatangka akong yakapin. Mas mahalaga pala ang meeting mo kaysa sa akin. Tanong ko ulit sa kanya. Importante yun, Nea. Intindihin mo naman. Sa ating dalawa, mas malaki yung sahod ko kaysa sa'yo. Kaya kung tatanungin mo ko kung anong mas importante, edi yung trabaho ko. Sigaw nito sa pagmumukha ko. Halos lumabo ng paningin ko dahil sa luhang umaagos mula sa aking mga mata. Kaya nagawa mong lagyan ng pampahilo ang pagkain ko? Para sa meeting? Para ba talaga sa meeting? Sigaw ko sa kanya. At sinong nagsabi sa'yong kainin mo yun? Yan kasing mahirap sa'yo. Sobrang matakaw mo kaya lumalaki ka. Nang hina ang tuhod ko, hindi ko na kaya pang tumayo ng matatag. Akala ko ba tanggap mo ako? Yun ang akala mo. Sigaw nito habang dinuduro ako. Alam mo bang tinutokso nila ako dahil sa'yo? Marami namang mas sexy pero bakit ikaw pa yung naging girlfriend ko? Tuluyan na akong napaupo sa sahig. Hindi ko na talaga kaya. Siguro nga, tama ng pagpapanggap. Hindi na kita mahal at tanging nararamdaman ko na lang sa'yo ay awa. Sobrang nakakaawa ka, Nea. Pinipilit kong tabunan ang mga tenga ko para hindi marinig ang sinasabi niya. Ngunit nilalakasan niya ang pagsigaw. Sobrang nakakaawa ka. Paulit-ulit nitong sabi bago umalis. Napayakap ako sa mga tuhod ko. Hindi ko na alam ang gagawin. Akala ko masakit ang masabihan ng iba. Ngunit mas masakit pala kapag nanggaling mismo sa kanya. Siya yung lumigtas sa akin ngunit siya rin palang sasaktan ako ng sobra-sobra. Nagising ulit ako na nasa sahig kung saan ako iniwan ni Jude. Huminga ako ng malalim at nag-ipon ng lakas ng loob. Gusto kong malaman ang totoo. Ang totoong rason. Inayos ko ang sarili ko. Nagsuot na lang ako ng shade para hindi mahalatang kagagaling ko lang sa pag-iyak. Pumunta ako sa opisina ni Jude at nagtanong-tanong sa mga nagtatrabaho din doon. Excuse me, saan dito yung opisina ni Jude Gelero? Tanong ko sa babaeng nakasalubong ko. Diretsuhin mo lang po yon tapos kumaliwa ka sa ika-4 na pintuan. Yun ang opisina niya. Saad ng babae. Salamat. Walang anuman po, ma'am. Nakangiting sabi nito. Hindi ko alam pero sobra akong kinakabahan habang tinatahak ang direksyon na sinabi ng babae. Iniisip ko kung pupuntahan ko bang opisina niya. Pero dahil nandito na naman ako ay gagawin ko na. Gusto kong malaman ang katotohanan. Napapagod na rin naman kasi ako. Napatakip ako sa aking bibig nang marinig ang tinig ng isang babae mula sa loob. Nagsisilaglagan ng mga luha ko habang nanginginig na hinawakan ng doorknob. Papikit ko itong pinihit at bumungad sa akin ang isang maganda at sexing babae na kinukulong ng mga bisig ni Jude. Anong ginagawa mo rito? Gulat na tanong nito. Emergency pala. Nanginginig kong sabi. Honey, sino yan? Tanong ng babae. Wala, Nauutal na saad ni Jude. Ano? Sabihin mo kung sino ako sa buhay mo. Sigaw ko sa kanya habang umiiyak. Honey, sino nga yan? Naiinis na tanong ng babae habang tinuturo ako. Wala, Han. Katulong ko lang yan. Para akong binagsakan ng langit sa narinig. Naririnig mo bang sarili mo? Katulong? Jude, engage na tayo. Namamaos na sabi ko. Tumayo ito at pinilit akong palabasin sa opisina niya. Huwag kang gumawa ng iskandalo dito. Galit na sigaw niya sa akin.
Kaya mo ba ako pinalitan dahil mas sexy siya? Nang hihina kong tanong. Oo, dahil sexy siya. Dahil mas maganda siya at mas may malaking sahod kesa sa'yo. Dahil lang doon? Kinuha ko ang shade ko at pinalis ang mga luha ko, saka tumawa ng sarkastiko. Dahil lang sa dalawang bagay? Sigurado akong may isa pang dahilan. Mas lalo kong dinagdagan ng pagtawa. Tiningnan ko silang dalawa ng masakit bago tinalikuran. Muli kong sinuot ang shade at nilakasan ng loob na lumakad palabas. Buti na lang at nakauwi ng ibang empleyado at kaunti na lang ang nakasaksi sa mga nangyari. Dinadama ko ngayon ang lamig sa labas habang mag-isang naglalakad. Hindi ko akalain na makakaya kong talikuran ang taong nakasama ko sa mahabang panahon. Pero wala na rin namang dahilan para manatili pa. Tulala akong naglakad at hindi ko alam kung saan ako pupunta. Parang gusto ko na lang magpatangay sa hangin at tuluyan ng mawala. Isang nakakasilaw na ilaw ang paparating, ngunit hindi ko yun napansin. Naramdaman ko na lamang ang pagbangga ng sasakyan sa katawan ko, dahilan parang matumba ako sa kalsada. Nakaramdam ako ng sakit sa katawan ko at parang lahat ng sakit na nararamdaman ko ay naghalo-halo na. Bumukas ang pintuan ng sasakyan at lumabas ang isang lalaki. Dali-dali itong pumunta sa kinaroroonan ko. Hey, I'm sorry. Ano bang gagawin ko sa'yo? Nagpapanik na tanong nito. Pwede ba akong humingi ng pahintulot na hawakan ka? Saad pa ng lalaki. Napatulala lamang ako sa mukha nito. Pinagpalit ako sa babaeng mas sexy sa akin. Sobrang laki ko na ba? Mahina kong saad habang lumuluha ang mga mata ko. I'm sorry to hear that. Saad nito na puno ng awa ang mukha. Pinilit kong bumangon, ngunit nahihirapan ako. Okay, tutulungan na kita. Ramdam kong nabibigatan ito sa pagbuhat sa akin. Ibaba mo na lang ako kung hindi mo kaya. Mahinang tugon ko dahil nawawalan na rin ako ng lakas. Kaya ko na to. Saad pa ng lalaki at naglakad ng dahan-dahan. Dadalhin kita sa ospital. Huling sabi nito na narinig ko. Ilang linggo na ako nandito sa ospital kahit hindi naman malala ang natamo ko. Tanging nurse lang naman ang nakikita kong nag-aalaga sa akin at pabalik-balik dito sa kwarto. Wala nang may pakialam sa akin ngayon. Wala na akong maaasahan sa buhay at natanggal pa sa trabaho dahil lumagpas na sa 1 linggo ang absent ko. Hindi man lang nila hiningi ang rason ko. Ang natanggap ko lamang ay ang email mula sa head ng pinagtatrabahuhan kong kumpanya na pinapaalis na daw ako. Ilang sandali pa, bumukas ang pintuan at bumungad sa akin ang figura ng isang lalaki. Pamilyar ang mukha nito. Kamusta ka na? Tanong nito. Tinuro ko ang aking sarili. Ako? Tumango-tango ito. May dala pala akong prutas para sa'yo. Pasensya na't ngayon lang ako nakadalaw. Ikaw ang nakabangga sa akin, di ba? Oo, and I'm really sorry. Hindi ko sinasadya. Nakayukong saad nito na tila ba nahihiya sa akin. Nawalan ako ng trabaho dahil sa'yo. Alam mo ba yon? Sarkastiko akong tumawa. Siyempre hindi. Hindi ko sinasadya na mabangga ka. Akala ko kasi nakatawid ka na ngunit bumalik ka pala ulit. Pagpapaliwanag nito. So ako pa palang may kasalanan. Naiirita kong tanong sa kanya habang tinuturo ang sarili. Bakit ba parang wala ka sa sarili? At ang sabi mo pa ay pinagpalit ka sa babaeng mas sexy sa'yo. Kunot noong tanong nito. Tumingala ako sa kisame para pigilan ang nangingilid kong luha. Sorry, sobrang nasaktan lang talaga ako at nangibabaw ang kabigo ang nararamdaman ko nung mga oras na yon. Kaya ba pinahamak mo ang sarili mo? E di, mas lalo kang talo. Hindi mo ako naiintindihan eh. Engaged na kami. Engaged na. Lumapit ito sa akin at pinunasan ang luha ko gamit ang tissue. Huwag kang umiyak dahil lang sa lalaki. You deserve someone better na mamahalin ka. Tanggap ka bilang ikaw at kontento sa'yo. Kontento. Yan ang bagay na wala ang ex ko. Wala nang ganung lalaki. Kapag nakahanap ng mas maganda, mas sexy at mas better ay bahala na kung may girlfriend to. Saad ko sa kanya. Huwag mong idamay ang isang tulad ko. Malay ko ba kung isa ka rin sa kanila? Bumuntong hininga ang lalaki. Iba ako sa mga lalaking sinasabi mo. Huwag mong idamay ang iba dahil lang sinaktan ka. Mansanas, kainin mo.
Saad pa nito bago kumuha ng prutas. Mansanas, kainin mo para makalimutan mo na siya bukas. Napatawa naman ako sa sinabi nito. Dahil napatawa kita, ako pala si Jethro. Tawagin mo na lang ako sa mismong pangalan ko. Inilahad nito ang kamay sa akin. Neya, saad ko at nakipagkamay sa kanya. Bukas ay makakauwi ka na. Huwag kang mag-alala dahil ako nang bahala sa bayarin mo dito. Saan naman ako uuwi? Di sa bahay mo. Alangan namang sa bahay ko. Kunwari ay nag-isip ito. Pwede rin naman. Nawala ang pag-alalang naramdaman ko dahil kay Jethro. Ang gaan niyang kasama at palabiro din. Pwede ba? Tanong ko naman pabalik. Sandali itong natigilan at napangisi. Pwede. Apply ka bilang kasambahay ko. Hiring pa naman ako. Saad pa niya habang tumatawa. Okay, kahit kaunti lang ang kakainin ko, ayos lang dahil marami pa namang stock na tabatong katawan ko. Ayos na rin na maglinis ako para naman ma-exercise kahit papano. Ibawas mo na lang sa sweldo ko tong nagastos mo sa akin. Mahabang saad ko sa kanya. Epekto ba yan ng pagkakabangga ko sa'yo? Natatawang sabi nito. Hindi ako nagbibiro. Seryoso kong sabi, pero tumawa pa rin ito. Nawalan ka ng maayos na trabaho, kaya matinong trabaho din ang ibibigay ko sa'yo. Naiintindihan mo ba yon? Wag mong pahirapan ang sarili mo dahil deserve mo ng magandang pangyayari sa buhay mo. Tila napako ako sa kinaroroonan nang lumabas ito ng kwarto. Napapaisip ako sa mga sinabi ni Jethro. Hindi ko akalain na tutulungan niya ako. Kinuha ko ang aking cellphone at pinagbubura ko ang lahat ng bagay na nagpapaalala sa akin kay Jude. Lahat ng bagay na konektado sa aming dalawa. Napapangiti na lang ako ng mapait habang inaalis ang engagement ring na ibinigay niya sa akin. I don't deserve you. There's no reason to keep you anymore. Papikit kong itinapon ng singsing sa bintana. Umiyak ako ng umiyak ng gabing yon. Huling iyak para sa taong dinurog ako ng sobra-sobra. Eto ng huling iyak. Pagsikat ng araw bukas, ibang Neya nang babangon at muling magpapatuloy sa buhay. Bulong ko sa aking sarili. Nagising ako dahil sa narinig kong tunog ng pagbukas ng pintuan. Ay, sorry, nagising ka pala. Mapagpaumanhing saad ni Jethro. Ayos lang, good morning. Bati ko sa kanya. Nakita ko ang gulat nitong reaksyon. Wow, effective ang mansanas? Napatawa naman ako. Hindi ako kumain ng mansanas, sadyang ayoko lang makulong sa kalungkutan. Buti naman at naisipan mo yan. May dala itong kape at ang isa ay ibinigay sa akin. Para saan ka bumabangon? Pagbibiro nito. Bumabangon ako para sa sarili ko, para muling magsumikap at magpayaman. Sagot ko naman at nagtawanan kaming dalawa. May damit ako na binili para sa'yo. Maganda to at komportable suotin. Kinuha ko yun at tiningnan. Baka naman magmukha akong buntis nito. Baliw ka ba? Bagay sa'yo ang suot na yan. Sige, susubukan kong suotin. Rate mo ha? Sige, hihintayin kita dito. Kaagad akong bumangon at naglakad papunta sa banyo dala ang damit. Naligo ako at pagkatapos, sinuot ko ang damit na binili ni Jethro. Pagkalabas ko ay nakaabang pala talaga siya. Napako ang tingin nito sa akin kaya napatikhim naman ako. Ano? Ayos lang ba? Bagay na bagay sa'yo. 10 out of 10. Yan din ang sabi niya. Bagay na bagay daw. Nakangiwi kong saad. Hindi ka na affected? Tanong nito. Hay, bagong buhay na ako. Sagot ko naman kahit nasasaktan pa rin at kumuha ng prutas na dinala niya kahapon. Inayos ko ng gamit ko at sumunod na kay Jethro palabas ng ospital. May nag-aabang na palang sasakyan. Binuksan nito ang pintuan para sa akin bago ito pumasok din. Sa bahay po ang diretso, Manong. Saad nito sa driver. Ang ganda ng damit niyo, ma'am. Bagay sa inyo. Puna naman ng driver. Salamat. Sobrang nakakasaya sa pusong marinig ang ganong kataga. Ilang minuto pa ay napatigil ang sasakyan sa harap ng isang malaking bahay. May mga taong bumukas ng gate para makadaan ang van na sinasakyan namin ngayon. Pagkababa namin, agad na sumalubong ang mga nagngingiti ang mga babae na nakasuot ng uniforme ng katulong. Magandang umaga po sa inyo, bati nila sa amin.
Magandang umaga din po. Bati ko sa kanila. Bumati rin si Jethro at nakipagbiruan pa sa mga katulong nito. Hatid niyo muna si Nea sa magiging kwarto niya. Utos niya sa mga katulong. Sumunod po kayo ma'am, saad ng isang babae. Tawagin niyo na lang po akong Manang Rosing, dagdag pa nito. Sige po, Manang Rosing. Umakyat kami sa pangalawang palapag at pumasok sa isang kwarto. Mamahalin ang mga gamit na nasa loob at malinis ang kabuuan. Iiwan ko muna kayo dito ma'am, pindutin mo na lang po ito kung may gusto kayong iutos. Saad niya habang tinuro ang kulay puting parang telepono. May nakasulat kung anong number dyan ang nasa parte ng bahay. May sa kusina, kwarto namin, sala, kwarto ni sir at malalaman mo naman kung saan nagmula. Ang iba pang detalye ay basahin mo na lang ma'am. Mahabang pagpapaliwanag nito. Sige po, maraming salamat. Nakangiti kong sabi. Pag may kailangan po, magpindot lang. Nakangiting sabi pa ni Manang Rosing habang ang daliri ay nakatukoy sa parang telepono. Napahiga ako sa malambot na kama at napapaisip na lang kung ano na lang kaya ang inabot ko pag ang taong nakabangga sa akin ay walang pakialam. Napabangon ako at napatingin sa refleksyon ko sa malaking salamin. Ang pisngi ko ay chubby, ang kamay ko ay malusog, ang tiyan ko ay medyo lumiliit dahil halos isang linggo rin akong hindi nakakain ng maayos. Para sa akin okay naman tong katawan ko pero pakiramdam ko ay may kulang, may dapat akong baguhin. Umilaw ang telepono. Nea? Napatakip na lang ako sa bunganga ko dahil sobra akong nagulat nang may tinig mula roon. Tiningnan ko kung anong number nagmula ang boses at yun rin ang pinindot ko. Yes po, Jethro? Ayos ka lang dyan? Tanong nito. Ayos na po, salamat nga pala. Welcome. Saad nito at hindi na muling nagsalita pa. Binuksan ko ang cabinet at may mga damit na ito kaya nagtanong ako kung kanino ang mga yon. Pinindot ko muli ang number nito. May mga damit pala dito. Kanino po ang mga yan? Nakalimutan kong sabihin. Sa'yo palang mga damit na yan. May tunog ng nagbabagsakang tubig ang maririnig mula sa kinaroroonan nito. Mukhang nasa banyo ito. Maraming salamat po ulit. Makalipas ang 3 oras na pananatili sa kwarto ay nagdesisyon akong bumaba na. Dinaanan ko lang muli ang dinaanan namin kanina. Hey, saan ka pupunta? Napatigil ako nang marinig ang boses ni Jethro. Sa labas lang po. Pwede po ba? Samahan na kita. Sabi niya sabay alalay sa akin pababa ng hagdan. Dinala niya ako sa swimming pool sa likuran ng bahay nito. Dito ako minsan nagchichill. Sosyal Tinawanan niya lamang ang sinabi ko. Slight lang. Sagot niya at kumindat sa akin. Ipinakita din niya sa akin ang ibang bahagi ng bahay nila, pati na rin ang gym sa first floor ng bahay nito. Pinatira mo ako dito kahit hindi mo ko kilala. Hindi ka ba natatakot na baka may gawin ako o baka isa akong masamang tao? Tanong ko sa kanya nang wala sa oras. Bigla ko na lang kasing naisip ang bagay na yan. Tumingin ito sa akin. Bakit? May masama ka bang balak? Paano kung meron? Nararamdaman ko kapag may masamang intensyon ng isang tao sa akin dahil hindi ako komportable. Pero ikaw, sobrang gaan ang pakiramdam ko sa'yo. Paano mo nasabi? Pagkasama kita, parang nagiging totoo ako. Yung kaya kong ilabas ang pilyong ako, ang palabirong ako na hindi ko kaya sa ibang tao. Pagpapaliwanag nito habang nakatingin pa rin sa akin. Nagagawa mo rin naman yan sa mga katulong mo Pamilya ng turing ko sa kanila. Sobrang kilala na nila ako at sa kanila lang ako nagiging totoo nung wala ka pa. Salamat sa pagtitiwala. Saad ko sa kanya. Gusto ko siyang yakapin pero nahihiya ako. Magpahinga ka na muna. Pahahatiran na lang kita ng pagkain para hindi ka na mahirapang umakyat at bumaba pa. Ipunin mo ang lakas mo dahil magsisimula ka na ng trabaho bukas. Hindi ko na mapigilang yakapin ito. Maraming salamat, Jethro. Tinugunan niya rin ang yakap ko sa kanya. Deserve mo ang lahat ng to. Bulong niya sa akin. Kinabukasan, maaga akong nagising at inihanda ang sarili para pasukin ang panibagong mundo ng trabaho. Naghanap ako ng maisusuot sa cabinet at meron naman akong nakita. Pagkatapos kong mag-ayos at bumaba na ay sinalubong naman ako ng mga nakangiting katulong. Bagay po sa iyo ang suot mo, ma'am. Puna ni Manang Rosing. Maraming salamat po, Manang.
pagpapasalamat ko. Siya nga pala si Andeng, si Lucel, Gina at Lucia. Pagpapakilala pa ni Manang Rusing sa mga kasama nito. Nakipagkamay ako sa kanilang lahat. Sobrang mabait sila katulad ng kanilang amo. Habang papalapit sa kumpanyang pagtatrabahuhan ko, ay siya namang pakikipagkarera ng pagkabog ng puso ko. Kinakabahan ako. Mahinang bulong ko kay Jethro. Hinawakan niyang kamay ko at piniga-piga ito. Huwag kang kabahan. Hindi naman kita pababayaan. Pagpasok sa loob ng building, pinagtitinginan talaga kami. Pero hindi ko yun pinansin. Naninibago ba sila sa mukha ko o sa laki ko? Pabulong kong tanong sa kanya. Nagagandahan lang talaga sila sa'yo. Kumalma ka lang. Pabulong rin itong sabi. Dumiretso kami sa isang opisina. Sa table ay may pangalan at posisyon na nakalagay doon sa bawat empleyado. Jethro Laxador, CEO? Namamangha kong tanong. Yes, I am the CEO. Nakangiting saad nito. May kinuha itong papel at inilapag iyon sa mesa na nasa harapan ko. Pinagmasdan ko lamang ang mga galaw niya habang inaayos ang mga papel. Ilang minuto pa ay lumingon ito kaya napaiwas naman ako. Baka kasi sabihin niyang binabantayan ko ang kilos niya. Uy, ayaw mo bang magtrabaho? Napagawi naman ako sa kanya. Siyempre, gusto. Tinuro nito ang papel na nasa table. Bakit hindi mo pa pinipirmahan? Nang basahin ko ang nakalagay sa papel, kontrata pala iyon sa trabaho. Sorry, hindi ko napansin. Ayos lang, heto ang ballpen. Nakangiting sabi pa nito. Binasa ko muna ang nakasaad sa kontrata bago pumirma. Mahirap nang magpadalos-dalos. May trust issue ah. Nakangising sabi niya nang ibinigay ko sa kanyang contract paper. Isinilid niya ito sa isang envelope bago nilagay sa cabinet. Ihahatid na kita sa opisina mo. Sumunod lang ako sa likod niya. 2 opisina ang nalampasan namin bago ito tumigil kaya tumigil din ako. Binuksan niya ang pintuan at pumasok doon. Ganun din ako. Welcome here. Nagulat ako nang biglang may pumutok na confetti. Sorry, nagulat ka. Natatawang saad nito habang nakatingin sa mukha ko. Grabeng pa-welcome, parang matutumba ako sa gulat ng wala sa oras. Saad ko na lang na nagpatawa sa kanya. Sorry talaga. Hindi pa rin nawawala ang ngiti nito. Bigla itong lumapit sa akin at kinuha nito ang mga makukulay na maliliit na papel na sumabit sa buhok ko. Ayos na sir, kaya ko na to. Wika ko at kinuha ang kamay niya na nasa ulo ko. Thank you, matamis kong sabi. Good luck Miss Nea. Saad nito bago nagpaalam. Tumingin ako sa salamin. Napatawa din ako nang makitang mukha ko. Parang Christmas tree ang buhok ko na may maraming palamuti. Pinanguha ko ang mga yon at saka itinali ang hanggang balikat kong buhok. Napatingin ako sa mga cabinet. Malinis ang mga yon. May printer at laptop na nakalagay sa table. Ngayon ko lang napansin na may katulad din akong nakalagay sa mesa tulad ng ibang empleyado. Nea Fernandez. Basa ko sa nakasulat doon. Wala pang nakalagay na kung anong posisyon dahil normal na empleyado lang naman ako at baguhan. Binuksan ko ang laptop at bumungad sa akin ang pangalan ko sa screen. Napangiti na lang ako dahil may pa-welcome pa. Bumukas ang pintuan at bumungad ang isang babae. Hi po ma'am, good morning. Bati nito. Good morning din po. Bati ko pabalik. May dala itong folder at maingat itong inilapag sa table. Ikaw po yung baguhan, di ba? Yes po, ako po yun. Ako pala si Nea. Pagpapakilala ko sa kanya. Ako naman si Grace. Nice to meet you. Nakangiting wika nito at nakipagkamay sa akin. Pinapabigay pala to ni Sir Jethro. May idea ka naman po sa gagawin dahil dati ka rin nagtatrabaho sa opisina. Yun ang sabi niya. Yes po, maraming salamat. Ako nang bahala dito. Good luck Miss Nea at welcome dito sa company. Wika pa ni Grace bago umalis. Binuksan ko ang folder at tiningnan ang loob nito. Katulad yon ang ginagawa ko sa dati kong trabaho. Huminga ako ng malalim at ngumiti bago sinimulan ng gawain. Nang magtanghalian, pinuntahan ako mismo ni Grace sa opisina ko at niyaya akong kumain. Alam mo, masasarap ang pagkain sa labas. Paborito kong kainan yon. Pagkakwento nito. Paborito ko rin yon. Pagbibiro ko naman. Nakakain ka na sa Same Eat? Galak na tanong nito. Hindi pa. Ang ibig kong sabihin, paborito kong kumain. Pagpapaliwanag ko. Same, saad nito at nagmamadali akong hinila
papunta sa sinasabi niyang kainan. Hindi nga ito nagsisinungaling dahil sobrang sarap nga talaga ng pagkain doon. Pagbalik namin sa opisina, nakasalubong namin si Jethro. Kumusta sa opisina mo? Komportable ka ba doon? Ayos lang sir, walang problema. Tara lunch? Tanong pa nito. Tapos na kami sir, sagot ni Grace. Tila nahihiya pa ito nang sabihin niya yon. Good to know. Saan nito? Sumenyas na ito na aalis bago kami nilampasan. Alam mo miss, sobrang bait niyang si Sir Jethro. Muling pagkakwento ni Grace. Kaya naging CEO yan, hindi lang mabait, matalino pa't magaling sa trabaho. Ilang taon ka nang nagtatrabaho dito? Tanong ko naman sa kanya. Magdadalawang taon pa lang, sagot naman ito. Nang makarating na kami sa tapat ng opisina ko ay sakalang ito tumigil sa pagkakwento. Nag-focus naman ako sa ginagawa ko para matapos na iyon ng tama. Nang mag-uwian na ay pumunta na ako sa office ni Jethro. Papasok na sana ako ngunit may kinakausap pa ito kaya naghintay na lang ako sa labas ng opisina. May upuan naman kaya doon na lang ako umupo. Ilang minuto pa ang lumipas, bumukas ang pinto at lumabas doon ang isang lalaki. Abala ito sa pagbuhat ng mga papeles kaya hindi na ako napansin. Nang sumunod na bumukas ang pintuan, napatayo ako nang makitang si Jethro palang lumabas. Hi, kanina ka pa dyan? Hindi pa naman sir. Napataas ang kilay nito. Sir, Jethro na lang kasi. Nasa trabaho po kaya dapat sir. Saad ko naman sa kanya. Tumango na lang ito. By the way, sure ka ba na hindi ka dito naghihintay kanina? Uuwi ka na rin ba? Pag-iiba ko ng tanong. Napailing ito. Ikaw talaga, sana pumasok ka na lang sa loob. Ayos lang naman ako dito sa labas. Nag-thumbs up ako sa kanya. No problem sir. Umuwi na kami sa bahay nito. Pagkadating namin ay muli na naman kaming sinalubong ng mga nagngingiti ang katulong. Mukhang nakasanayan na nila. Magpapahatid na lang po ako ng pagkain sa kwarto. Ganon rin si Nea. Sabi ni Jethro kay Manang Rosing bago umakyat. Nang makapasok ako sa kwarto ay kaagad ako nagbihis at pasalampak na napahiga sa kama. Baliktad dahil sakalang ako nakaramdam ng pagod ngayong nagpapahinga na ako. May aircon naman pero mas masarap sa pakiramdam ang preskong ihip ng hangin na pumapasok sa bintana. Ma'am, dinner niyo po. Rinig kong tinig ni Manang Rosing sa labas. Nakaidlip pala ako saglit. Bumangon ako at binuksan iyon. Heto na po ma'am. Saad nito. Ako na po Manang. Maraming salamat po. Kinuha ko ang dinala nitong tray. Umalis na ito kaya sinaraduhan ko na lang ang pinto. Inilagay ko ang pagkain sa maliit na dining table at kumain na. Nang makatapos ay niligpit ko muna ang pinagkainan ko at hinugasan iyon. Papasok na sana ako sa banyo para maglinis ng katawan nang may biglang kumatok sa pintuan. Hi Nea, saad nito nang binuksan ko ang pinto. May kailangan ka po ba? Wala naman. Bakit? Sige, good night. Pagputol nito sa dapat kong sasabihin. May tatanong pa sana ako sa kanya pero hindi ko na ito natanaw pa. Ang bilis niya namang maglakad. Saad ko sa sarili saka sinaraduhan ng pinto. Pumasok na ako sa banyo para makapaglinis ng katawan at makapagpahinga na. Iginugol ko ang oras ko sa pagtatrabaho. Sa ngayon ay trabaho muna ang focus ko. May pinag-iipunan ako na gusto kong makamit. Dumami rin ang mga kakilala at kaibigan ko ngunit ang pinakamalapit talaga sa akin ay si Grace. Oras-oras itong pumupunta sa opisina ko. Nagtatanong ng kalagayan ko at kadalasan ay nagdadala ng pagkain. Sobrang bait niya at malalahanin. Wala rin itong pamilya katulad ko. Happy Mansari! Napaatras ako sa gulat nang biglang umilaw ang kwarto ko. Happy first Mansari! Muling bati ni Jethro. First Mansari? Sa alin? Takang tanong ko sa kanya. Hipan mo muna ang kandila. Wika nito bago sinindihan ng maliit na cake. Mansari sa alin ba? Muli kong tanong. Hindi mo na ba naaalala? Lalo namang napakunot ang noo ko. Mansari? Hindi naman tayo. Saad ko na nagpatawa sa kanya. Isang buwan na kaya? Sabi pa nito habang tumatawa. Isang buwan na? Pag-uulit ko namang tanong. Oo, isang buwan ka na sa trabaho mo. Bigla akong napatingin sa kalendaryo. Saka ko lang naalala na isang buwan na nga ako sa trabaho. Lumapit ito sa akin. Napapikit na lang ako nang lagyan nito ng icing ang pisngi ko. Kumuha rin ako at nilagyan ko din ito sa mukha.
Akala mo ikaw lang marunong ah. Saad ko at dumistansya sa kanya. Nang papalapit na ito sa akin ay bigla akong pumasok sa CR at inilak ang pinto. Rinig ko ang pagtawa nito sa labas. Ang daya mo ah! Gumanti lang naman ako kaya patas na tayo. Napatahimik ito ng ilang minuto kaya hindi rin ako kumibo. Lumabas ka na dyan, hindi na ako gaganti. Pagbabasag nito sa katahimikan. We, di nga. Sige na, lumabas ka na. Promise, di na ako gaganti. Saad pa nito, baka sa kanyang tinig ang pagkaseryoso. Dahan-dahan kong pinihit ang pintuan. Agad na nagtama ang tingin namin nang makalabas ako. Tinaas nito ang kamay habang papalapit sa akin. Dinner tayo sa labas? Tanong nito habang nakatitig pa rin sa akin. May pinag-iipunan pa ako eh. Nahihiya kong sabi. Tumawa naman ito. Treat ko naman. Reward bilang isang masipag na empleyado. Nag-thumbs up ako sa kanya. Ayos! Sa isang maganda at sosyalin na restaurant niya ako dinala. Ito ang pinakamagandang restaurant na napuntahan ko. Order all the food that you want. Huwag mong alalahanin ng bill dahil ako nang bahala. Inilahad niya sa akin ng menu habang pumipili din ito. Nasamid ako sa sarili kong laway nang makita ang presyo ng mga pagkain. 500 ang pinakamababa at isang plate na maliit lang naman ang dami. Naghanap pa ako sa kabilang pahina, ngunit ganun pa rin ang presyo. Huwag mong tingnan ang presyo, ang pagkain ang tingnan mo. Ang mahal masyado, pabulong kong sabi. Worth it naman, trust me. Saad nito. Pumili na ako ng order. Kaunti lang dahil parang hindi ko naman malunok ang pagkain kapag naaalala ko ang presyo nito. Ganito lang? Mukhang nakukulangan pa ito sa order ko. Oo, ayos na yan sa akin, sir. Nahihiya ka yata eh. Hindi ah, yan lang po talagang gusto kong kainin. Alam mo na, nagda-diet. Pagsisinungaling ko pa. Diet? Okay. Hindi makapaniwalang sabi nito. Nilibot ko ang tingin sa kabuuan ng restaurant. Sobrang ganda ng chandelier at malaromantik na ilaw. Tanging mayayaman lang yata ang afford na makakain sa restaurant na ito. Neya! Napalingon ako nang tawagin nito ang pangalan ko. Po? Nabanggit mo kanina, may pinag-iipunan ka? Napatikhim naman ako. Yes po sir, nag-iipon po ako dahil bala ko po sanang bumili ng bahay. Bakit ka pa bibili? Ayaw mo ba sa bahay ko? Normal ang boses na tanong nito. Hindi naman po sa ganon, nakakahiya naman kasi na sa bahay ninyo pa rin ako titira kahit may trabaho na ako. Pagpapaliwanag ko sa kanya. Pwede ka namang magstay sa bahay ko anytime you want. Hindi na kailangang bumili pa. Hanggang kailan? Habang buhay po ba? Pagbibiro ko sa kanya. It's your choice. Ngiting-ngiting saad nito. Lihim naman ako napangiti. Napatakip na lang ako sa mukha ko para itago sa kanyang ekspresyon. Kinikilig ka? Ha? Inaantok lang kaya ako? Pagpapalusot ko naman. Mahina itong tumawa. Okay. Dumating ng order ngunit sobrang dami naman ang inilapag ng waiter sa mesa. 4 lang ang in-order ko kaya ibig sabihin sa kanya lahat ng natira. Nang bilangin ko ay nasa 13 plate lahat. Sabi ko sa'yo, damihan mo eh. Natatawang sabi nito. Napapalaway naman ako sa mga in-order nito. Lahat ay mukhang masarap at nakakatakam. Nang paubos ng pagkain na nasa pinggan ko ay bigla na lang nitong inalok ang in-order sa akin. Try mo, nakakain na ako nito noon, sobrang masarap. Pang-engganyo pa nito. Kinuha ko naman at nang tikman ko ay masarap nga. Kumuha pa ako ng kumuha hanggang sa hindi ko na malayang nauubos ko na pala. Rinig ko ang mahinang pagtawa nito. Kanina pa pala ito nakatingin sa akin. Gusto mo din bang tikman ito? Pwede po ba? Nahihiya kong tanong. Of course, sabi nito at inilapag ang maliit na pinggan sa harap ko. Thank you. Nakakabitin ang mga siniserve nilang pagkain. Sobrang nakakatakam talaga. Ilang plate din ng pagkain ang nakain ko mula sa order ni Jetro. Nabusog ka ba? Tanong nito. Busog na busog. Masaya kong sabi. Tumayo na ito para bayaran ang bill namin. Nanlaki ang mga mata ko nang makita iyon. 10,000? Pabulong kong sabi sa sarili. Nang makabalik ito sa table ay niyaya niya akong lumabas para magpahinga at magpahangin. Napansin nito ang paghikab ko kaya nag-aya na itong umuwi. Good night. Wika niya bago maghiwalay ang landas namin. Napangiti ako nang pumasok sa kwarto.
Humarap ako sa salamin at tiningnan ang aking refleksyon. Ganun pa rin, katulad ng dati, pero masasabi kong mas masaya ko ngayon. Hindi ako hinuhusgahan ng mga tao sa paligid ko sa kabila ng lahat at tanggap nila ako bilang ako. Walang trabaho ngayon kaya tumulong ako sa kusina para magluto. Yan ang gawain ko tuwing weekends. Good morning, nasaan po si Nea? Rinig kong tanong sa labas ng kusina. Nasa loob, nagluluto. Boses ni Manang Rusing. Maya-maya pa'y nakaramdam ako ng presensya sa likuran ko. Hay, ang bango ah. Yan naman ang lagi mong sinasabi. Saad ko naman. Inihain ko ng mga niluto. Nang masulyapan ko si Jetro, nakasando lang ito at nakashorts. Kagagaling lang nito sa gym dahil pawis na pawis pa ito. Dumating na si Manang Rosita at mga kasamahan nito. Mauna na kayong kumain, maliligo lang ako. Bili naman ni Jetro bago lumabas ng kusina. Naglibot-libot ako sa first floor pagkatapos kumain. Hindi ko alam kung bakit. Nagulat na lang ako na nasa harap na ako ng gym. Napasilip ako sa loob at walang tao doon. Bukas ang pintuan kaya pumasok ako. Lumibot-libot pa ako at tumingin-tingin sa ibang parte ng gamit sa loob. Napakunot na lang ang noo ko kung papaano ang mga iyon gamitin. Parang gusto kong subukan pero kinakabahan akong hawakan ang mga iyon. Gusto mong subukan? Nagulat ako nang marinig ang boses ni Jetro. Hindi po. Hindi ako marunong nito. Hindi ko alam pero kinakabahan ako nang sinabi ko yon. Igagay naman kita kung gusto mo. No pressure. Saad pa nito. Huwag na lang po muna. Mukhang hindi pa ako handa. It's up to you. Susuportahan lang kita. Gumaan ang loob ko sa sinabi nito at nawala na rin ang kaba ko. Kahit na nakahiga ay pumasok pa rin sa isipan ko ang pag-gym. Napabangon na lang ako at napatingin sa reflection ko sa salamin. Proud ako sa katawan ko, mahal ko ang sarili ko bilang ako. Pero, sumagi pa rin sa isip ko na subukan ang pag-gym. Wala namang mawawala sa akin, tanging katawan ko lang naman ang magbabago. Pero hindi ko alam. Ang tanging alam ko lang ay hindi ako handa at mahal ko ang katawan ko noon pa man. Good morning, Nea. May ipapagawa si Sir Jetro sa'yo. Ihatid mo na lang daw sa office niya kapag tapos na. Saad ni Grace bago inilapag ang folder sa table ko. Sige, thank you sa paghatid. Same eat tayo later ha, see you. Saad nito bago lumabas. Sinikap kong tapusin ang pinapagawa sa akin ni Jetro sa mas madaling panahon kaya tinutukan ko iyon. Sinigurado kong maayos ang pagkakagawa ko para hindi na ako umulit at hindi masayang ang oras. Nang magtanghalian, muli kaming kumain ni Grace sa same eat. Kaunti lang ang kinain ko dahil may tatapusin pa akong trabaho. Bye-bye Grace, una na ako sa office. Pagpapaalam ko sa kanya. Sige, thank you sa pagsama. Sabi naman ito. Nang makarating sa office ay hindi na ako nagpahinga. Kaagad kong itinuloy ang ginagawa ko. Nang mapolish na ang lahat, iprinin ko ang mga ito at inilagay sa folder. Kumatok ako sa pintuan ng opisina ni Jetro. Pasok lang. Tinig nito mula sa loob. Nang makapasok ako sa loob, nakaharap siya sa computer at may ginagawa. Sir, heto na po ang pinapagawa mo. Tapos na po. Thank you. Palagay na lang sa table. Wika nito habang nakafocus pa rin sa computer. Maingat ko namang inilagay iyon sa mesang katabi niya. Alis na po ako, sir. Nea? Patanong na sabi nito nang palabas na ako. Muli kong binuksan ang pinto para dumungaw sa kanya. Yes po, sir. Thank you so much. Matamlay ang kanyang boses. Welcome po, sir. Anytime. Bumalik na ako sa opisina ko saka doon nagpahinga muna. Nangangalay din kasi ang batok at kamay ko. Maya-maya pa may tumapik sa braso ko kaya napamulat ang isa kong mata. Napaupo ako ng maayos nang makitang nakatayo sa gilid ko si Jetro. Uwi na tayo? Mahinang tanong nito. Napahilamos muna ako sa mukha ko bago tumayo. Tara na po. Kinuha ko muna ang bag ko bago kami lumabas. Habang nasa sasakyan ay nakaramdam pa rin ako ng antok. Napabaling ako kay Jetro na kanina pa matamlay. Ayos ka lang ba? Umiling lamang ito. May sakit ka po ba? Muli kong tanong. Pagod lang. Matamlay niyang sabi at papikit-pikit ang mga mata. Pwedeng sumandal? Tanong nito habang tinutukoy ang balikat ko. Sige po, para makapagpahinga na din po kayo. Marahan niyang ipinatong ang ulo sa balikat ko. Ilang minuto lang ay nakatulog na ito.
Nanatili lamang ako sa posisyon dahil ayokong magising si Jethro. Baka sa kanyang mukha ang pagod. Napatutok ako sa pilikmata nitong parang katulad ng pilikmata ng mga babae. Napababa ang tingin ko sa matangos nitong ilong at mga labi nitong mapupula. Kumunot bigla ang noo nito at gumalaw ang kanyang bibig, ganun rin ang Adam's apple. Napaiwas na lang ako ng tingin. Napaisip tuloy ako na baka alam niyang tinitingnan ko ito, ngunit parang imposible naman dahil natutulog siya. Mas lalo akong nakaramdam ng antok dahil sa malamig na ihip ng hangin habang bumabiyahe. Pinipigilan ko na lang na pumikit ang mga mata ko dahil may nakasandal sa akin. Ilang sandali pa, nagising ako dahil kumakalam ng sikmura ko. Nang mahimasmasan, napansin kong nasa kwarto ako. Napatakip ako sa baba nang maalalang nasa biyahe pa kami kanina. Maingat akong lumabas ng kwarto. Nasa first floor pala ako dahil nasa kabila pa ang hagdan pataas. Agad akong pumunta sa kusina at nadatnan ko ang figura ng isang lalaking nakatalikod. Dahan-dahan akong pumasok at maingat na umupo sa upuan. Tinakpan ko ang mukha ko para humikab. Nang humarap ako, nasa harapan ko na rin pala ito. Sorry, hindi na kita naakyat sa itaas. Pagod na kasi ako. Saad nito na ang boses ay ganun pa rin. Bigla akong nakaramdam ng hiya dahil binuhat pa talaga niya ako kahit pagod na ito. Sa laki ko ba namang ito, siguradong nadagdagan ng kanyang pagod. Sorry din po, sana ginising niyo na lang ako. Ayoko namang distorbohin ang pagpapahinga mo. Don't worry, kagustuhan ko naman yun. Nang dumating ang weekends, napagdesisyonan ko ng mag-gym. Hindi ko alam pero nakaramdam ako ng motivation para magbawas ng timbang. Every weekend, ganun ang ginagawa ko, ang mag-gym kasama si Jethro na palagi akong sinusuportahan. Hindi ako nakaramdam ng pressure sa tuwing ginagawa ko ito, bagkos na-excite pa ako at hindi ko akalaing ma-enjoy ko ang ganitong gawain. Sa lahat ng ginagawa mo, dapat siguraduhin mong ginagawa mo ito dahil gusto mo at hindi dahil yun sa sinasabi ng iba. Palaging sinasabi sa akin ni Jethro. Humarap ako sa salamin para tingnan ang resulta ng naging desisyon ko. Napangiti ako sa aking sarili nang mapagtantong maganda ang bunga nito. Naging normal ang aking laki, mas nakakagalaw ako ng maayos at nagagawa ko ang bagay na hindi ko nagagawa noon. Wow! Kakaiba talaga pag in love ang beshi ko! Hiyaw ni Grace habang naglalakad kami papuntang office. Baliw ka! Sadyang hindi ko lang talaga na-realize noon na mas masaya palang mag-gym. Saad ko naman. Talaga ba? Yun lang ang dahilan? Mapang-asar nitong tanong. Ano pa ba? Di si Sir Jethro. Malakas na pagkakasabi nito. Ha? Anong? Hindi ko na natuloy ang sasabihin ko dahil nakasalubong pala namin si Sir Jethro. Hi, bakit ang ingay ninyo? Tanong naman ito. Wala lang sir. Ano kasi? Nakangising saad ni Grace. Ano yon? Pag-uusisa nito. In love po si Nea sa'yo. Dire-diretsong sabi nito. Hindi Gumagawa-gawa lang ng kwento tong si Sana ba yun? Hoy Grace! Pagtawag ko sa babae dahil bigla ako nitong iniwan. Miss Nea, pwede mo bang ipaliwanag sa akin? Nakangising sabi nito. Nang-aasar lang yun sir. Sige, see you later. Agad kong sabi at tinakasan ito. Ilang beses akong nagpakawala ng malalim na paghinga sa loob ng office. Sobrang bilis ng pagpintig ng puso ko. Bumukas ang pintuan at agad na pumasok si Grace. Sorry. Naka-peace sign pa ang kamay nito. Loka-loka ka? Bakit mo yung sinabi? Wala kasi akong naisip na ibang sasabihin. At saka, mukhang totoo naman. Malawak ng ngiti nitong sabi. Totoo mukha mo, baliw ka. Girl, 1 year na kitang kakilala at kilalang kilala ko na yung mga galawan mo. Kaya ka nga nag-gym kasi para hindi na siya mahirapan sa pagbubuhat sa'yo, di ba? Huwag mong sabihin gumagawa-gawa ako ng kwento dahil ikaw mismo ang nagsabi sa akin yan. Pangaasar pa nito. Ika dyan, 25 na tayo at hindi na teenager. Kunwari naiinis kong sabi kahit na ang totoo'y kinikilig naman talaga ako. Invite mo ako sa kasalan ha, thank you. Pangiinis pa nito sa akin at dali-daling lumabas ng opisina ko. Isinawalang kibo ko na lang iyon at nag-focus na ako sa trabaho. Inilagay ko na sa folder ang mga natapos kong gawain at ipiniprint pa lang ang iba. Narinig ko ang pagbukas ng pinto pero hindi ko yun pinansin.
Si Grace lang naman ang palaging pumapasok kaya nasanay na ako. Pinagpatuloy ko na lang ang ginagawa ko. Ilang minuto nang nakalipas pero hindi ko naman naririnig si Grace kaya tumalikod ako para makita kung sino ang pumasok. Hi! Naistatawa ako sa kinatatayuan nang makita ko kung sino ang nasa harapan ko ngayon. Anong kailangan mo, sir? Formal kong tanong sa lalaki. Napataas ang kilay nito sa pagtawag ko sa kanya. Sobrang formal mo naman. Alam mo, mas lalo kang gumaganda. Saad pa nito. Oh, thank you. Sinadya kong tarayan ang boses ko sa pagkasabi nun. Hindi mo na ba ako kilala? Tanong pa nito. Parang gusto kong mapamura sa aking isipan, ngunit may natitira pa naman akong respeto sa kanya. Hindi bilang ex, kundi bilang kapwa na lang. Of course, kilala kita. Napangiti naman ito. Ikaw yung taong pinagpalitang girlfriend sa isang sexy na babae, di ba? I'm sorry. I'm sorry kung nagawa ko yun. May problema lang talaga ako nun kaya sorry. Sorry kung ikaw ang napagbuntunan ko. Paghingi pa nito ng tawad. Napairap na lang ako sa hangin habang tinitingnan ito. Nea, please. Please, patawarin mo na ako. Agad ko rin namang iniwan ng babaeng yun dahil na-realize ko na mas mahal pala kita. Mahal pa rin kita, Nea. Araw-araw kong pinagsisisihan kung bakit ginawa ko yun sa'yo. Please, patawarin mo ako. Pagmamakaawa ni Jude. May sasabihin ka pa dahil kung wala na pwede ka nang makaalis, sir. Diniinan ko ang pagkakasabi ng huling salita. Nea, please. Bumalik ka na sa akin. Please. Pumatak ang luha sa mga mata nito. Bumalik? Baliw ka ba? Sarkastiko ko itong tinawanan. Pagkatapos mo akong durugin at hayaan lang, makikiusap kang bumalik ako sa'yo? Ngayon pa talagang buo na ulit ako? Napailing ako. Hindi! Hinding-hindi na ako babalik sa'yo. Nea, I'm sorry. Please, I love you and I'm willing to win you back. Hayaan mo lang ako at papatunayan ko yun sa'yo. Hindi ko kailangan ng pagmamahal mo at hindi ko na naising bumalik ulit sa'yo. Ayokong balikan ng masakit at mapanghusgang mundo mo kaya pwede ba? Okay na ako eh. Masaya na ako sa bago kong mundo. Makakaalis ka na. Matapang na sigaw ko sa kanya. Nea, gagawin ko ang lahat. Bigla itong lumuhod habang umiiyak. Nea, ikaw na lang ang pag-asa ko. Kaya please, bumalik ka na sa akin. Wala ka ng pag-asa sa akin. Naiintindihan mo ba yon? Nea, may sakit ako. Kailangan ko ng pera. Kailangan ko ng asawang mag-aalaga sa akin. Kailangan kita. Wow! So, ano ko sa'yo? Katulong? Caregiver? At kung may sakit ka man ay dahil yan sa kalokohang ginawa mo. Wala ka pa namang asawa, di ba? Di ba, hindi ka naghanap ng iba dahil mahal mo pa ako? At talagang yan ang pinaniniwalaan mong rason. Hindi ako aalis dito hanggat hindi ka bumabalik sa akin. Nea, pagmamakaawa pa nito. Napapikit ako at malalim na napabuntong hininga. Nagulat na lang ako ng pagdilat ko ay nandyan na si Jethro. Lumalakad ito papunta sa akin. What did you say? Magkabalikan kayo? Sarkastiko itong tumawa. Do you think papayag ako? Sambit pa ni Jethro. Kilala kita at alam kong wala kayong relasyon ni Nea. Ako ang totoong mahal niya kaya hanggang ngayon. Totoong mahal? Excuse me, 1 linggo pa lang simula nang dinurog mo ko ay ibinuuna kita sa limot. 1 linggo lang kitang iniyakan. Dahil alam mo kung bakit? Yun ay dahil hindi ka naman worth it iyakan. Nangako ako sa sarili kong hanggang dun lang yun. Kaya kung napapansin mo man kung bakit hindi na ako umiiyak ngayon, yun ay dahil wala ka ng epekto sa akin kaya umalis ka na. Wala ka nang mapapala dito. No, nagsisinungaling ka lang. Pagpupumilit ni Jude. Huwag mo nang ipilit pa kung ayaw sa'yo ng tao. Hayaan mo siyang gawin ng kusa ang bagay na gusto niya. Hindi mo na kailangan magmakaawa kung totoong mahal ka niya kaya pwede ba? Umalis ka na. Galit na sabi ni Jethro habang ang mga mata nito ay nagdidilim. At sino ka ba sa buhay niya para pagsabihin ako ng ganyan? Ako ang future husband niya. Kaya ngayon pa lang sasabihin ko na sa'yo, back off. Dumating na ang bodyguard at pinalabas na ito ng office. Sorry guys, ngayon lang kami dumating. Kaagad na paghingi ni Grace ng paumanhin. Nea, ayos ka lang ba? Sinaktan ka ba niya? Nag-aalalang tanong nito. Ayos lang ako, don't worry. Ikaw sir, tanong naman ito kay Jethro. I'm okay. Steryosong saad nito.
Ano yung narinig ko, sir? Yung future... Sinabi ko lang yun para tumigil na. Kay irita kasi. Saad naman ito. Alam ko namang pagkukunwari lang yun pero nasasaktan pa rin ako. Natahimik kaming tatlo at walang nagbalak na magsalita pa. Una na lang po ako sa inyo. Pagbasag ni Grace sa katahimikan at lumabas na ito ng office ko. Agad naman akong bumalik sa trabaho at pag-aasikaso ng mga papeles dahil nakakaramdam ako ng ilang sa aming dalawa. Nea! Mahina nitong tawag. Yes po, sir. Sagot ko nang hindi tumitingin sa kanya. Nasaktan ka ba? Nag-aalalang tanong nito. Hindi naman. No, I mean... Never mind, alis na ako. Saad nito bago ko narinig ang pagbukas ng pintuan. Nang makauwi na sa bahay ni na Jethro ay agad ako nagbihis at nag-workout. Gusto kong magpapawis muna at libangin ang sarili para makalimutan ang nangyari kanina. Pagkatapos kong mag-workout ay nagpahinga muna ako at nagpatuyo ng pawis bago naligo. May kumatok sa pinto kaya agad ko yung binuksan. Nasa baba si Grace, yayayain ka daw ng inuman. Saad ni Manang Rosie. Si Jethro po, tanong ko sa kanya. Nasa baba rin, kausap si Grace. Pababa pa lang ay narinig ko ng boses ni Grace. Hi Nea, inom tayo? Agad na tanong nito. Napatingin naman ako kay Jethro para tingnan ang reaksyon niya. Pwede ba? Sige, basta wag kayong lumampas ng 10 PM. Umakyat ako sa taas para magbihis at pagkatapos noon pumunta kami sa beer house na sinasabi ni Grace. Pumwesto kami sa isang tabi kung saan wala masyadong tao saka nag-order si Grace ng 4 na beer. Tig-2 kami. Cheers! Saad nito at agad na nilaklak ang alak. Pakonti-konti lang ang ininom ko dahil madali akong malasing at mababa ang alcohol tolerance ko. Nasaktan ka no? Biglang tanong nito. Medyo, sagot ko at mahinang tumawa. Feel ko may gusto din sa'yo si Sir Jethro. Ewan, tanging nasabi ko. Ex mo yung kanina, di ba? Uminom muna ako ng beer bago sumagot. Oo, engaged na nga kami nung niloko niya ako eh. We, di nga. Hindi makapaniwalang tanong nito. Pinagpalit niya ako eh, kaya ayun, edi bye. Natatawang saad ko. 1 linggo ko lang namang iniyakan ng labis tapos wala na. Sabi ko hanggang dun lang pero ang tagal pala mawala ng sakit. Pero ngayon, wala na akong pakialam sa kanya. Muling nag-order ng inumin si Grace dahil ubos na ang sa kanya. Paano ba kayo nagkakilala ni Sir Jethro? Pag-iiba niya naman ang tanong. After breakup, lutang ako noon kaya nasagasaan niya ako. Oh, so nag-meet kayo accidentally? Oo, literal na accident. Sabay kaming napatawa. Muli niya akong binigyan ng isang bote kaya ininom ko yon. Niyaya niya akong pumunta sa dance floor kaya sumunod naman ako. Ngayon ko lang nagawa ang mga disco kaya sobrang ingay namin at nakaka-enjoy talaga. Nakaramdam ako ng hilo sa ingay kaya hinata ko si Grace pabalik sa table namin. Hey Nea, 1 bote pa! Saad nito at muli kaming nag-cheers. Nasundan pa yun ng ilang bote kaya parang pipikit na ang mata ko at pakiramdam ko'y umiikot ang paligid. Grace, anong oras na ba? 9:80. Sagot nito kaya napakunot ang noo ko. 80? Tinawanan ko ito. Lasing ka na eh. Ako? Baka ikaw. Bahala ka sa buhay mo. Inaanto kong sabi. Isinubsob ko ang ulo ko sa mesa dahil hindi ko na talaga kaya. Nea, cheers! Saad pa ni Grace habang tinatapik-tapik ang pisngi ko. Iuuwi na lang kita. Rinig kong sabi niya at tuluyan na akong napapikit. Napaduwal ako sa hindi ko alam kung saan dahil nakapikit pa rin ang mga mata ko. Naramdaman ko may humawak sa akin kaya pinilit kong idilat ang aking mga mata. Sino ka? Hindi ko makilala ang pagbumukha nito. Ako to, si Jethro. Napakamot naman ako sa ulo. Jethro? Mukhang kilala ko yun na. Lasing ka nga. No, hindi ako lasing no. Inaantok lang ako at medyo nahihilo. You know. Wala sa sarili kong sabi. Lasing ka na nga kaya matulog ka na lang. Si Jethro, di ba siya yung CEO? Alam mo ba, gusto ko yung taong yon. Ang bait niya no. Mapagmahal, maalalahanin tapos syempre matulungin at gwapo. Ganun pala ako. Salamat naman sa pag-appreciate. Ikaw ba si Jethro?
Oo, ako to. Talaga? Humarap ako sa kanya at hinuri ang mukha nito. Kung ikaw siya, edi, I love you. Lasing ka na, Nea. Lasing man o hindi, I love you. Mahal mo talaga ako? Oo nga, kulit nito. Nakanguso kong sabi, paulit-ulit kasi. May ibinulong ito ngunit hindi ko narinig. Hindi na kaya ng mata at ulo ko kaya napahiga na lang ako sa upuan. Nagising ako dahil sa sinag ng araw na dumadampi sa mukha ko. Babangon sana ako pero masakit pa rin ang ulo ko. Pagbukas ng pinto, pumasok si Jethro. May dala itong pagkain at gamot. Hi, good morning. Kain muna. Saad nito at inilapag ang pagkain sa mesa. Inalalayan niya akong bumangon at umupo para makakain. May naaalala ka ba kagabi? Nakangising tanong nito. Napaisip naman ako. Uminom lang naman kami tapos sumayaw ako tapos wala na. Sagot ko sa kanya. Bigla itong napahawak sa puso niya sabay sabing, ouch! Nakaka-hurt naman. Napatawa naman ako sa kanya. Bakit? Meron? Parang gusto ko nalang magtago nang biglang nag-sink in sa utak ko ang mga sinabi ko. O ano? Naaalala mo na ba? Nang aasar ang boses nito. Ano, nasa sistema lang ng alak yung utak ko kaya ganun. Saad ko nang hindi magawang tingnan ito. Sabi ko na nga ba't lasing ka lang nun? May pagkalungkot ang boses nito. Napakagat na lang ako sa pang-ibabang labi para pigilan ang kilig. Hindi ko alam pero ganun ang nararamdaman ko. Hindi ako lasing noon. Pero sabi mo, nasabi mo lang yun dahil sa alak. 'Di ba? Sinabi mo lang yun dahil wala ka sa sarili mo. Ouch! Nakaka-hurt naman. Ako na naman ngayon ang humawak sa dibdib ko na kunwari ay nasasaktan at totoo naman. Seryoso itong tumingin sa akin at ginantihan ko naman ang mga tingin nito. Ngayong hindi ka na nakainom. Nagtaas baba ang Adam's apple nito. Kaya mo bang sabihin ulit yun? Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko. Nag-init na ang mga pisngi ko at sigurado akong namumula na ito. Sabihin mo at pakakasalan kita. Dagdag pa nito. Nakatitig lang ako sa mga mata nitong nangungusap. What if sabihin ko, baka magsisi ka sa sinabi mo? Sabihin mo, Nea, pakakasalan kita. Itinaas nito ang kanang kamay. Promise. I love you. Matamis kong sabi sa kanya. Agad akong niyakap ni Jethro at ginantihan ko naman ang yakap na yon. I love you too. Noon pa man, mahal na kita. Hindi ko nahahayaang mawala ka pa sa akin, Nea. Humarap ito sa akin at hinalikan ako sa noo. Pinangakuan niya ako ng kasal pero bago yun ay formal niya akong niligawan dahil gusto niyang siguraduhin ko muna ang damdamin ko para sa kanya. Pagkalipas ng ilang buwan ay nagpakasal na kami at pumunta kami sa ibang bansa para doon mag-honeymoon. Thank you for choosing me. I love you, Jethro. Malambing kong sabi sa kanya. Sobrang thankful at blessed ako na siya ang napangasawa ko. Hindi mo kailangang magpasalamat dahil after all, deserve mo ang magagandang pangyayari sa buhay mo. Saad nito at niyakap ako mula sa likuran. You deserve all of this. I love you forever, Nea. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na kung merong nawala, merong darating na mas better. Muli, ito po si Skylar Guro at sana may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po. Maraming salamat sa patuloy na panonood sa aking munting channel. Kung nagustuhan mo ang videong ito ay huwag mong kalimutang mag-like and subscribe at pakipindot mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod nating video.